Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Maria Reyes at ngayon ay aalamin natin ang kamangha-manghang benepisyo ng paggamit ng hilaw na saging na nagdudulot ng milagrong pagbabago sa atay at bato na siyang magpapabata sa iyo ng 10 taon. Isang mura at abot-kayang prutas mula sa bakuran, nagpapabago sa kalusugan ng atay at bato. Mas maraming kinakain, mas nagiging malusog, at hahaba ang buhay. Pagbati sa inyong lahat na nanonood sa kalusugan lahat. Mahal kong mga manonood, tiyak na lahat tayo ay umaasa na magkaroon ng mabuting kalusugan, walang sakit hanggang sa pagtanda. Tama ba? Kaya naman, ang dieta at natural na mga therapy sa nutrisyon na mabuti para sa kalusugan ay isang bagay na pinapahalagahan ng marami. Ang paggamit ng natural na prutas upang palakasin ang kalusugan at maiwasan ang sakit ay ligtas at banayad, walang side effect at hindi magastos. Sa programa ngayong araw, tutulungan kayo ng kalusugan. Lahat na tuklasin ang isang uri ng halaman na napaka-popular sa Pilipinas, napakamura. Ito ay itinuturing ng mga kilalang manggagamot bilang hari ng mga prutas, isang yaman para sa kalusugan. Kaya, ano ang partikular na prutas na ito? Ano ang mga benepisyo nito? At paano ito gamitin? Inaanyayahan ko kayong pag-aralan ito kasama ang kalusugan. Lahat sa video ngayong araw, ang unang sangkap sa recipe na ito ay ang saging na hilaw. Maghanda ka ng sapat na dami ng saging para sa bilang ng tao sa iyong pamilya. Ang saging na hilaw ay mayaman sa starch. Partikular, ang starch sa saging na hilaw ay karaniwang hindi naaabsorb ng small intestine, ngunit nagsisimula lamang na maabsorb mula sa large intestine. Ito ay lumilikha ng isang kapaligiran para sa pagbuo ng bakterya na nagbuburo sa kolon, na nagpapasigla sa aktibidad ng digestive system. Ang saging na hilaw ay mayaman din sa fiber. Ang uri ng sustansiyang ito ay may kakayahang lumahok sa proseso ng antioxidant na pumipigil sa mga impeksyon. Bukod pa rito, ang saging na hilaw ay naglalaman din ng mga kapakipakinabang na bitamina at mineral tulad ng calcium, magnesium, phosphorus at iron. Ang saging na hilaw ay kilala sa kakayahan nitong palakasin ang digestive system. Ang digestive system ay isa sa napakahalagang bahagi na nagsasagawa ng function ng pagpapalit ng nutrients para sa katawan. Ito ay tulad ng ating pangalawang nervous system. Ang digestive system ang input ng lahat ng bagay sa katawan. Kung mahina ang digestive system at hindi makaabsorb ng nutrients, walang enerhiya ang katawan upang pakainin ang ibang mga organ. Kaya naman, ang pag-aalaga ng digestive system ay makakatulong upang maging malusog ang iyong katawan sa pisikal at mental na aspeto. Gayun din, upang maiwasan ang maraming mapanganib na sakit. Ang saging na hilaw ay naglalaman ng mataas na antas ng fiber. Ito ang pangkat ng mga sustansiya na aktibong lumalahok sa aktibidad ng digestive tract na pumipigil sa paglitaw ng mga kondisyon tulad ng indigestion, partikular. Kapag niluto ang saging na hilaw, sumusuporta ito sa panunaw, nagpapababa ng pananakit ng tiyan na dulot ng digestive disorders. Ito ay isang partikular na benepisyo sa balat ng saging para sa mga pasyente na may Crohn's disease o irritable bowel syndrome. Ngayon, maghanda ka ng isang mangkok ng tubig at magdagdag ng isang kutsarita ng asin sa dagat, tunawin ito. Pagkatapos mong hiwain ang saging, ilagay ito sa tubig upang ibabad ng mga 20 minuto upang mapanatiling puti at malutong ang saging at mawala ang duga nito na magpapabuti sa lasa ng pagkain. Hindi lamang iyon, ang saging na hilaw ay isang prutas na may yin na katangian at kapag ibinabad mo ito sa tubig alat tulad nito, ito ay magiging masyang. Hiwain mo ang saging na ito sa mga piraso na madaling kainin. Huwag mo ring kalimutan ang balat ng saging. Ang balat ng saging ay mayaman sa polyphenols, carotenoids, at iba pang antioxidants
na tumutulong laban sa mga free radicals na nagdudulot ng cancer sa katawan. Ang pagkain ng maraming balat ng saging, lalo na ang balat ng hilaw na saging na hindi pa hinog, ay maaaring magpataas ng antas ng antioxidants at makatulong na mabawasan ang panganib ng cancer. Ang hilaw na saging ay naglalaman ng resistant starch, isang prebiotic fiber. Ang uri ng sustansiyang ito ay nagsisilbing pagkain para sa mga beneficial bacteria sa bituka. Ang hilaw na saging ay kilala rin sa epekto nito na mag-regulate ng blood sugar. Ang hilaw na saging ang pinakasimpleng paraan upang matulungan kang mapataas ang pagiging epektibo ng glucose absorption at sa gayon ay mapigilan ang blood sugar. Siguradong maraming tao ang nagulat na ang hilaw na saging ay kasama sa listahan ng mga pinakamahusay na pagkain para sa mga taong may type 2 diabetes. Bukod pa rito, ang bawat hilaw na saging ay naglalaman ng maraming bitamina B6. Ang bitaminang ito ay lumalahok sa daan-daang enzymatic reactions, nagpapasigla sa pagbuo ng bagong hemoglobin, nagpapataas ng pagiging epektibo ng oxygen metabolism, at nag-aambag ng malaki sa proseso ng pagkontrol ng insulin. Isang napakabuting impormasyon para sa mga may diabetes ay ang resistant starch sa hilaw na saging ay may kakayahang mapabuti ang insulin sensitivity. Ito ay napakahalaga para sa mga pasyente ng type 2 diabetes. Ipinakita ng isang pag-aaral na kapag gumamit ka ng 15 hanggang 30 gramo ng resistant starch bawat araw, maaari itong mapabuti ang insulin sensitivity ng 33 hanggang 50% sa loob ng 4 na linggo. Kilala rin ito sa epekto nito na sumuporta sa kalusugan ng puso dahil ang saging ay naglalaman ng maraming potassium, lalo na itong mahalaga sa pagkontrol ng presyon ng dugo. Bagaman ito ay isang mahalagang sustansiya, iilan lamang ang nagpapahalaga sa pagdaragdag ng sapat na potassium sa kanilang pang-araw-araw na dieta. Samantala, ang saging ay isang napakayamang pinagmumulan ng potassium. Ang isang saging na may sukat na 118 gramo ay naglalaman ng hanggang 9% ng potassium na kailangan ng katawan araw-araw. Ang isang diet na mayaman sa potassium ay nakakatulong na mabawasan ang presyon ng dugo at ang mga taong kumakain ng mas maraming potassium ay may mas mababang panganib na magkaroon ng sakit sa puso kumpara sa mga taong kumakain ng mas kaunting sustansiya na ito. Kilala rin ito sa function nito na mapabuti ang function ng bato. Ang potassium ay mahalaga para sa pagkontrol ng presyon ng dugo at malusog na function ng bato. Bilang isang mahusay na pinagmumulan ng potassium sa dieta, ang saging ay maaaring magbigay ng maraming benepisyo sa pagpapanatili ng kalusugan ng bato, lalo na ang mataas na nilalaman ng fiber ay napatunayang nagtataguyod ng regularidad, katatagan ng blood sugar index, at nagpapabuti sa kalusugan ng puso. Samantala, ang potassium ay maaaring mag-regulate ng presyo ng dugo, maiwasan ang osteoporosis, at mabawasan ang panganib ng kidney stones. Ngayon, ibabad ang lahat ng saging sa tubig sa loob ng mga 20 minuto. Habang naghihintay, ihahanda ko ang pangalawang sangkap para sa ulam na ito na luya. Ang luya ay matagal nang itinuturing na matalik na kaibigan para sa kalusugan na ginagamit sa tradisyonal na gamot ng Hindu sa India at China sa loob ng maraming siglo. Ang pampalasa na ito ay ginagamit din upang mapabuti ang ilang sakit dahil sa kakayahan nitong gamutin ang mga impeksyon, bawasan ang pamamaga, pataasin ang fertility ng kalalakihan, at kahit na labanan ang iba't ibang uri ng cancer. Ito ay mayaman sa antioxidants. Ang mga phytochemical compounds na ito ay makakatulong sa iyong katawan na labanan ang mga sakit at protektahan ang mga sel mula sa nakakapinsalang free radicals. Partikular, ang nilalaman ng polyphenols, isang mataas na grupo ng antioxidant compounds, ay nagdudulot ng maraming benepisyo sa kalusugan. Halimbawa, nakakatulong ito na mapabuti ang memorya, bawasan ang sugar at bad cholesterol, LDL, sa dugo. Ipinakita ng maraming pag-aaral na ang luya ay naglalaman ng galyagin na may kakayahang pumatay ng mga cancerous cells at pigilan ang pagkalat ng mga ito sa buong katawan.
Hindi lamang iyon, nakakatulong din ito na mabawasan ang pamamaga at sakit dahil naglalaman sila ng HMP, isang phytochemical compound na may malakas na anti-inflammatory properties na pinag-aralan sa in vitro at sa mga hayop, isang 6 na linggong pag-aaral sa 261 katao na may osteoarthritis sa tuhod ang nagpakita na 63% ng mga gumamit ng luya extract ay nakaranas ng pagbaba ng pananakit ng tuhod kapag nakatayo. Samantala, ang rate na ito sa grupo ng mga gumamit ng placebo ay 50%, isang napakahusay na numero. Kaya naman, ito ay isa sa mga pampalasa na dapat mong gamitin ng regular. Ito ang lahat ng luya na mayroon ako. Ilalagay ko ang lahat sa palayok tulad nito. Pagkatapos ng 20 minuto na pagbabad sa saging, hugasan ko ito at patuyuin. Ngayon, maghahanda ako ng ilang pampalasa para sa ulam na ito. Ngayon, maghanda kayo ng kawali. Pinakamainam na gumamit ng cast iron pan. Ang mga ito ay walang kemikal na anti-stick coating na naglalaman ng nakakapinsalang compounds para sa kalusugan, kaya nakakatulong din sila na magdagdag ng kinakailangang iron sa iyong katawan, pati na rin sa pagtiyak ng kaligtasan ng kalusugan. Ilagay ang mantika sa kawali tulad nito at pagkatapos ay iprito ng bahagya ang saging. Ang hakbang na ito ay napakahalaga din dahil ang saging mismo ay may yin na katangian. Kaya kung gusto mong maging yang, dapat mo itong iprito ng bahagya o iluto sa ibabaw ng apoy ng kahoy. Nakakatulong ang ulam na ito na i-alkalize ang ihi at maiwasan ang gout. Maraming kilalang eksperto sa Japan tulad ni Dr. Yoshio Otani, PhD sa Agrikultura Makoto Tajima, at internist na si Dr. Shichiro Otake, ang nag-aral ng mga benepisyo ng saging sa kalusugan. Isa sa mga ito ay ang pagpapababa ng uric acid at pag-iwas sa gout. Ang napakataas na uric acid sa dugo at ang mabagal na pagdami ng crystals sa mga kasukasuan ay maaaring magdulot ng gout. Nakakatulong ang saging na i-alkalize ang ihi na nagpapahintulot sa uric acid na matunaw sa ihi. Mula doon, ito ay inilalabas na nagpapababa ng uric acid sa dugo. Ngayon, ilalagay mo ang lahat ng saging sa palayok at magdagdag ng mga inihandang pampalasa. Ilagay sa kalan at lutuin sa loob ng 30 minuto sa mahinang apoy mula sa oras na kumulo ang tubig. Ito rin ay isa sa mga pagkain na tumutulong na mabawasan ang stress at mapabuti ang pagtulog ng napakabisa dahil ito ay mayaman sa bitamina at trace elements. Kapag maraming magnesium ang pumasok sa katawan, makakatulong ito na mabawasan ang stress, makatulong na makapagpahinga ang utak, at mapabuti ang pagtulog, na nagpapatatag sa paglabas ng melatonin at serotonin na nag-aayos ng sleeping cycle upang maging mas mahusay na nagpapabuti sa pagtulog. Kaya naman, ang mga taong madalas na nahihirapan sa pagtulog ay maaaring mapakalma ang kanilang emosyon at mapabuti ang pagtulog sa pamamagitan ng paggamit ng saging bago matulog ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos mong lutuin ng 30 minuto, patayin ang kalan at tangkilikin ang ulam na ito. Bagaman mayroon itong maraming benepisyo sa kalusugan, dapat mo lamang itong gamitin ng 2 hanggang 3 beses sa 1 linggo. Sa 1 linggo, dapat mong pag-iba-ibahin ang maraming uri ng gulay at prutas, iba't ibang kulay upang makakuha ng maximum na bitamina at mineral mula sa kalikasan. Ano ang iniisip mo sa ulam na ito? At paano mo karaniwang ginagamit ang hilaw na saging? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa section ng komento sa ibaba upang malaman din ng iba. Kung nakita mo na kapaki-pakinabang ang video na ito para sa iyo at sa iyong pamilya, maaari kang magbigay ng kape sa production team sa pamamagitan ng super button na may hugis pusong icon sa ibaba ng screen. Mahal kong mga tiya at tito, tinanong niyo na ba ang inyong sarili kung bakit mayroong magkakaibang uri ng hormonal imbalance? May mga taong hirap matulog. Mayroon namang hindi makontrol ang pagtaas ng timbang. Mayroong hindi regular ang regla, mainitin ang ulo, at madalas na magalit. Habang ang iba naman ay pagod, nilalamig,
at nanghihina. Maraming tiya at tito ang nagpakonsulta, gumawa ng iba't ibang pagsusuri, tiningnan ang mga numero ng hormone na tumataas at bumababa, at uminom ng gamot upang ayusin ang mga index, ngunit pansamantala lamang, at pagkatapos ay muling nagulo ang katawan o mas malala pa. Kaya saan ba talaga nakatago ang hormone? At bakit hindi ito permanente? Gusto kong ipakilala sa inyo ang isang napakabatayang pananaw ng sinaunang gamot. Ang hormone ay hindi matatagpuan sa isang solong glandula. Ang hormone ay resulta ng maayos na paggana ng tatlong organ: atay, pali, at bato. Kapag nawala ang balanse ng atay, pali, at bato, magugulo ang hormone sa iba't ibang paraan. Maaaring iba ang mga sintomas, ngunit ang pinagmulan ng sakit ay karaniwang iisa. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung bakit ang pag-aalaga ng hormone ay dapat magsimula sa atay, pali, at bato, at paano pangalagaan ang hormone ng pangmatagalan at permanente nang hindi sumusunod sa mga sintomas. Atay, ang pinagmulan ng hormonal imbalance. Sa sinaunang gamot, ang atay ay responsable sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng ki at dugo, pag-regulate ng emosyon, at pagpapanatili ng malinaw na daloy ng enerhiya sa katawan. Kapag nagkaroon ng stagnation ng atay ki, ano ang mangyayari? Kapag masyado kang nag-iisip, matagal na stress, at pinipigilan ng emosyon, magkakaroon ng stagnation ng atay. Sa panahong ito, hindi malinaw ang qi, hindi gumagana ang dugo, nahaharangan ang daloy ng hormone regulation, at madaling magbago-bago ang hormone dahil sa stress. Mga karaniwang sintomas. Kapag hindi maayos ang atay, maaari mong makita ang hindi regular na regla, pananakit ng tiyan sa panahon ng regla, hirap matulog lalo na ang madalas na paggising sa kalagitnaan ng gabi, madaling mainitin ang ulo, pagkirot ng dibdib, dark spots sa balat, hormonal acne, pananakit sa ilalim ng tadyang, at kawalan ng gana kumain kahit hindi gutom. Ang mahalagang punto, kung nakatuon ka lamang sa pag-regulate ng hormone sa pamamagitan ng gamot at hindi inaayos ang atay, ang hormone ay pansamantala lamang magiging matatag at pagkatapos ay magugulo muli o mas malala pa, pali. Ang pundasyon para sa paglikha ng qi at dugo upang suportahan ang hormone, mahal kong mga tiya at tito, upang maging matatag ang hormone, hindi ito makukumpleto ng walang qi at dugo. At saan nagmumula ang qi at dugo? Mula sa pali. Sa sinaunang gamot, ang pali ay responsable sa pagbabago ng pagkain sa qi at dugo na nagbibigay ng mga raw materials para sa buong katawan, kasama na ang endocrine system. Kapag mahina ang pali, ano ang mangyayari sa katawan? Kapag mahina ang pali, kumakain ka ngunit hindi maayos ang pag-absorb, kaunti ang qi at dugo na nalilikha, at kulang ang lakas ng hormone upang balansehin ang sarili nito. Mga karaniwang sintomas. Kapag mahina ang pali, maaari kang makaranas ng pagtaas ng timbang kahit hindi masyadong kumakain, pagod, matamlay, madaling mawalan ng enerhiya, ang katawan ay mabigat, nananakit ang mga limbs, madalas na paglabas ng ihi, madaling maging bloated ang tiyan, blood sugar disorders, at mataas na kolesterol, isang napakadalas na pagkakamali. Maraming tao ang nakatuon lamang sa pag-ayos ng atay at nakakalimutan ang pagpapalakas ng pali. Ang resulta ay bumababa ang emosyon, ngunit hindi sapat ang lakas ng katawan upang makabawi. Ang hormone ay mahirap maging matatag at permanente. Bato. Ang pinagmulan ng hormone at buhay. Kung ang atay ang pinagmulan, ang pali ang pundasyon, ang bato ang pinakamalalim na ugat ng hormone. Sa sinaunang gamot, ang bato ay nagtatago ng jing, responsable sa paglago, pag-unlad, at pagtanda. Kung malakas ang bato, matatag ang hormone. Kapag mahina ang bato, ano ang mangyayari? Kapag mahina ang bato, hindi kayang panatilihin ng yin ang yang, madaling bumaba ang hormone, madaling magbago-bago,
Nawawalan ng kakayahan ang katawan na balansehin ang sarili. Mga karaniwang sintomas. Kapag mahina ang bato, madalas kang nakakaramdam ng hirap matulog sa gabi, maagang nagigising, nananakit ang likod, mahina ang tuhod, nilalamig ang mga kamay at paa, sexual dysfunction sa kalalakihan at kababaihan, maagang menopause, at hirap sa menopause. Kung hindi palalakasin ang bato, ibabalik ang jing at patatatagin ang ugat, ang lahat ng pagsasaayos ng hormone ay pansamantala lamang, tulad ng pagbuo ng bahay nang walang matibay na pundasyon. Bakit dapat sama-sama pangalagaan ang tatlong organ? Mahal kong mga tiya at tito, ang atay, pali, at bato ay hindi gumagana nang hiwalay ngunit mahigpit na magkakaugnay. Nakakatulong ang atay upang maging maayos ang sirkulasyon ng ki at dugo. Nakakatulong ang pali na makabuo ng sapat na ki at dugo. Nakakatulong ang bato na panatilihin at patatagin ang hormone. Kung mahina ang isang bahagi lamang, magugulo ang buong endocrine system, kaya naman, ang pag-aalaga ng hormone ay hindi tungkol sa pag-inom ng gamot ayon sa sintomas, pag-obserba sa mga resulta ng pagsusuri, at pagdaragdag ng kulang sa hiwalay na paraan, kundi sa pag-aalis ng stagnation ng atay upang maging maayos ang qi, pagpapalakas ng pali upang makabuo ng sapat na ki at dugo, at pagpapalakas ng bato upang mapanatili ang ugat ng pangmatagalan. Ito ang kaisipan ng pag-aalaga mula sa ugat ng sinaunang gamot. Simulan ang pag-aalaga ng hormone sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang magandang balita ay hindi mo kailangan ng anumang komplikado. Kailangan mo lamang ayusin ang iyong pang-araw-araw na pamumuhay at ang hormone ay unti-unting magiging matatag mula sa loob. Matulog sa tamang oras, matulog ng maaga. Nakakatulong ito upang makabawi ang atay at bato, iwasan ang pagpupuyat. Ang number 1 na kaaway ng hormone, kumain ng mainit at madaling tunawin, bawasan ang malamig na pagkain, ice water, labis na pagkain ng hilaw, at malamig na pagkain. Panatilihing malakas ang pali upang makabuo ng sapat na ki at dugo. Panatilihin ang matatag na pag-iisip. Iwasan ang pagpigil sa emosyon. Matutong bitawan ang hindi kinakailangang pag-aalala. Bawasan ang kape at stimulants. Ang labis na paggamit ay magdudulot ng stagnation ng atay at pagkapagod ng bato. Madaling magbago-bago ang hormone. Ang maliliit na bagay na ito, kung gagawin araw-araw, ay makakatulong upang maging matatag ang hormone mula sa ugat nang hindi na kailangang sundin ang mga sintomas. Lumipat sa inumin na nagpapalusog sa bato. Mahal kong mga tiya at tito, ngayon na nauunawaan na natin na ang pag-aalaga ng hormone ay hindi matatagpuan sa isang solong glandula, kundi kailangan ang sabay-sabay na pagpapalusog ng atay, pali, at bato. Ang tanong na madalas itanong ng maraming tiya at tito ay, paano ako magsisimulang mag-alaga sa aking pang-araw-araw na buhay ng madali at simple? Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang inumin na nagpapalusog sa bato, nagpapalakas sa atay, at nagpapabuti sa pali. Ito ay napakasimple. Pamilyar ang mga sangkap, madaling hanapin, at maaaring gamitin araw-araw nang hindi nagdudulot ng pasanin sa katawan. Mga sangkap: 300 grams sariwang tubo, 5 piraso ng red dates, 10 grams goji berries, 500 milliliters purified water. Bakit ang mga sangkap na ito? Tubo, may matamis at pampalamig na lasa, nakakatulong na palakasin ang qi at gumawa ng body fluid, napakabuti para sa mga pagod at kulang sa ki at dugo. Sinusuportahan din ng tubo ang mas mahusay na paggana ng pali, kaya nagbibigay ng sapat na raw materials upang palusugin ang hormone. Red dates. Isang pamilyar na sangkap sa sinaunang gamot. May epekto sa pagpapalusog ng dugo, pagpapatahimik ng isip, pag-regulate ng atay, nakakatulong na mabawasan ang pagod at mapabuti ang pagtulog,
lalo na angkop para sa mga tiya at tito na madalas mag-alala at hirap matulog. Goji berries. Nakakatulong na palakasin ang bato, palusugin ang jing, at mapabuti ang paningin. Sinusuportahan ang matatag na hormone mula sa ugat. Napakabuti para sa mga mahina, maagang menopause, o sa mga taong madalas na nilalamig. Paraan ng paghahanda, napakasimple. Balatan ng tubo, hiwain sa mga piraso, at ilagay sa palayok. Susunod, ilagay ang 5 piraso ng hugas na red dates, tanggalin ang buto. Pagkatapos, magdagdag ng 10 gramo ng goji berries at ibuhos ang 500 mililiters ng tubig. Pakuluan sa mahinang apoy sa loob ng 30 minuto. Ang inuming ito ay may matamis at banayad na lasa, madaling inumin, nakakatulong na mapahinga ang atay, mapabuti ang paggana ng pali, at mapalusog ang bato. Napakaangkop para sa pangmatagalang pagpapalusog. Mahal kong mga tiya at tito, ang inuming nagpapalusog sa bato na ibinahagi ko ay hindi gamot, kundi isang paraan ng dahan-dahan, patuloy, at ligtas na pagpapalusog sa katawan. Kapag nakakapahinga ang atay, mas magiging maayos ang sirkulasyon ng ki at dugo. Kapag napapabuti ang paggana ng pali, ang katawan ay makakagawa ng sapat na ki at dugo upang mapalusog. At kapag napalusog ang bato, magkakaroon ng pundasyon ang hormone upang maging matatag ng pangmatagalan. Ang pag-aalaga ng hormone ay hindi kailangang magmadali. Kailangan lamang ay tama ang direksyon. Gawin ito araw-araw. At ang katawan ay aayusin ang sarili nito sa pinakanatural na paraan. Maaari mong gamitin ang inuming ito ng ilang beses sa isang linggo kasama ng maagang pagtulog, pagkain ng mainit, at pagpapanatili ng payapang pag-iisip. Ito ang paraan ng pagpapalusog mula sa ugat, pangmatagalan, at matatag na pagpapalusog. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang mga ibinahagi kong ito para sa inyong kalusugan at sa inyong pamilya, mangyaring mag-subscribe sa channel, i-on ang notification bell upang hindi makaligtaan ang mga nilalaman tungkol sa pagpapalusog ng katawan, isip, at ugat ayon sa sinaunang gamot. Simple, madaling ilapat sa pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway maging payapa ang inyong bawat araw, matatag ang hormone, at magaan ang katawan at isip. Ang pagpapanatili ng kalusugan ay isang holistic na proseso na nagsisimula sa tamang pagkain at pamumuhay. Ang mga natural na sangkap tulad ng saging na hilaw, luya, tubo, red dates, at goji berries ay nagbibigay ng maraming benepisyo sa kalusugan mula sa pagpapabuti ng panunaw at pag-regulate ng blood sugar hanggang sa pagpapalakas ng puso at bato. Mahalaga ring maunawaan na ang balanse ng atay, pali, at bato ay susi sa isang malusog na endocrine system. Sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit ngunit tuloy-tuloy na pagbabago sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, maaari nating makamit ang pangmatagalang kalusugan at kapayapaan. Salamat sa inyong lahat at naway laging maging malusog at masaya ang inyong pamilya.